Ito ang mensahe sa atin ngayong ika-13 linggo sa karaniwang panahon. Ipinaliwanag sa unang pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan na buhay ang hangad ng Diyos para sa atin at hindi kamatayan. Sinasabi sa atin ng ikalawang pagbasa na nais ng Diyos ang kasaganaan para sa lahat ng kanyang mga anak. At sa Ebanghelyo, binuhay ni Jesus ang isang batang babae at nagpagaling ng isang babae na maraming taon nang nagdurusa. Sila ay nagpapaalala sa atin na nilikha ng Diyos ang buhay at nilayon itong maging walang hanggan. Ang kamatayan ay dumating sa mundo sa pamamagitan ng inggit ng Diablo. Pinapaalala niya sa atin na sundin ang halimbawa ni Kristo ng pagbibigay. Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kung ano ang mayroon tayo, nakakatulong tayo na lumikha ng pagkakapantay-pantay at matiyak na natutugunan ang mga pangangailangan ng lahat. Ang pagiging bukas palad ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay ng pera. Tungkol din ito sa pagbabahagi ng ating oras, talento, at pagmamahal. Kapag tinutulungan natin ang iba, ipinapakita natin ang pag-ibig ng Diyos sa pagkilos. Ito ay bubuo ng isang komunidad na nagmamalasakit at sumusuporta. Ang unang milagro sa anak na babae ni Jairus ay nagambala ng pagpapagaling ng babaeng may sakit sa dugo. Ang babaeng may pagdurugo ay gumaling kaagad nang hinawakan niya ang damit ni Jesus. Malakas ang kanyang pananampalataya at naniniwala siyang ang kanyang paghipo kay Jesus ay magpapagaling sa kanya. Ang kanyang mapangahas na pagkilos ay nagpapakita ng kanyang malalim na pagtitiwala sa kapangyarihan ni Jesus. Sa kabilang dako, ang anak na babae ni Jairo ay namatay na nang dumating si Jesus. Mas matagal ang kanyang pagpapagaling, ngunit binuhay siya ni Jesus. Ipinakikita nito ang kapangyarihan ni Jesus sa mismong kamatayan. Ang parehong mga himala ay nagpapakita ng kahalagahan ng pananampalataya. Ang parehong mga pagpapagaling ay nagsasangkot ng pisikal na pagsalat. Sinimulan ng babae ang kanyang pagpapagaling sa pamamagitan ng pag-abot kay Jesus. Naniniwala siya na kahit ang paghawak sa kanyang damit ay gagaling na siya. Ang kanyang pananampalataya at pagkilos ay humantong sa kanyang pagpapagaling. Sa kaso ng anak na babae ni Jairo, inabot ni Jesus ang kanyang kamay para hawakan ito at sinabihan siyang bumangon. Binuhay siya ng pagkilos na ito at ipinakita nito ang habag ni Jesus at ang kanyang kahandaang makipag-ugnayan sa mga nangangailangan. Ang mga kwentong ito ay nagpapakita sa atin na ang pakikipagtagpo ng bawat isa kay Jesus ay maaaring magkaiba.
Ang ilan ay maaaring umabot kay Jesus ng may pananampalataya, habang ang iba ay naaantig ni Jesus sa kanilang pangangailangan. Ngunit sa lahat ng pagkakataon, ang pananampalataya ang susi. Kapag nahaharap tayo sa mga hamon, dapat tayong maniwala na kasama natin si Jesus. Kahit sa karaniwang panahon, tinuturuan tayo na magtiwala sa kapangyarihan at pagmamahal ni Jesus. Maaari tayong humarap sa iba't ibang hamon sa buhay. Ang ilan ay maaaring mangangailangan ng agarang tulong, habang ang iba ay maaaring magtagal. Ngunit anuman ang sitwasyon, ang ating pananampalataya kay Jesus ay makapagbibigay sa atin ng kaaliwan at pag-asa. Habang pinagninilaya natin ang mga pagbasang ito, alalahanin nating bumaling kay Jesus sa panahon ng ating pangangailangan. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, salamat sa iyong pagmamahal at habag. Tulungan mo po kaming magtiwala sa iyo, lalo na sa oras ng problema. Bigyan mo po kami ng pananampalataya na maabot ka at ang pasyensya na maghintay para sa iyong tulong. Amen.